So yo, what's up mga bagang? Another pasabog bomba na naman ang ating matutong ngayon. Okay. Sunod-sunod na to guys. I feel it. Feeling ko lang guys. Feeling ko lang guys. Sunod-sunod na to. Okay. Wait lang. Bubuksan ko lang yung laptop ko. Feeling ko guys, sunod-sunod na bomba na yung labas o ibabagsak ng dalawang to. Feeling ko lang naman, no, hindi, wag tayong masyadong mag-expect at baka masaktan tayo. Huwag nyo napansin si SpongeBob. Ito. Si SpongeBob na nasa likod ko. Okay. Anyways, no, ano nga ba laman ang pangatlo nilang kanta na ni-release sa tatlong magkakasunod na araw. Okay. Una, Angas. Pangalawa, Deserve. And then pangatlo, Inggit. Okay. Kumbaga, yung dalawang kanta, no, Angas, tsaka yung Deserve, magkakonekta. Ano kaya to? Ano kayang laman nito? Okay, yung Inggit. Okay. Pero feeling ko, patama pa rin to, guys. Okay. Kumbaga, panuntok pa din to dun sa mga nagda-doubt, haters, and slash bashers nila sa mga nagdaang taon, no. But anyway, tingnan na lang natin. Huwag nating hulaan, okay? Sabay-sabay, relax na. Nabubulol, no? Sabay-sabay nating pakinggan, no, ang kanilang pangatlong kanta na inirelease sa tatlong magkakasunod na araw. Ang title ay Inggit, Skastakli, Floji, slash Flip D, no, ang kanilang producer, no. So, wag na natin patagalin. Without further ado, let's get it on. Saan kaya yan? BGC? Makati? Green Hills? Oh. Mukhang mayayamanin na ano. Ayan, gold, oh. Okay, Kaya mall yan, guys. Ay, parang malapit sa no? MRT station. So, I think Green Hills. Yo, waiters, wake up. Ito na yung paborito nyong i-hate na. Galat yung kanta na lagi naka-auto-playback. Way back, sabi nyo hindi makaka-take off. Ba't ngayon kami na main act? Ay! Ang sinasabi ko, palu agad, no? Madali lang naman hindi yung sinabi ni paring Floji natin doon. Okay? Yung mga hindi naniniwala sa kanila dati, okay? Parang talagang ayun na yung pinaparinggan nila, no? Yung mga haters, bashers, or yung mga talagang nagdududa sa kanila dati, okay? Na hindi sila sisikat, hindi sila magkiklik, no? Bakit ngayon sila na yung nasa main act? Sila na yung main character ng hip-hop ngayon. Okay, wag na nating i-sugarcoat, guys. Isa sila ngayon sa pinakasikat, pinaka-trending ng mga artists when it comes sa music. Okay? Hindi lang to sa isang genre, hindi lang sa hip-hop, Sa music industry ng Pilipinas, guys, okay? Talagang isa sila sa mga nasa tuktok. Okay? So, walang duda yun, guys. Marami pa namang rapper katulad, syempre, ni Idol Glock 9. Okay? Shanty Dope. Sino pa ba? Sila Heb Abi, yan. Sila Al James. So, hindi mawawala yan. Sino pa ba? Basta yun, yung mga artist na yun na nandun na sa tuktok, guys. Okay? Pero, itong dalawang tandem na to talaga yung isa sa mga naging maingay at yung grupo nila dati. Hindi pala dati, yung grupo nila ngayon na ex-battalion. Okay? Kumbaga ang isa sila talaga sa naging maraming naging kritiko, maraming nagduda, pero tingnan mo naman, no, nasaan sila ngayon, nasaan sila nakatungtong ngayon. Okay, yung inaasar-asar dati na mga asa sa autotune, ayun, okay, nag-concert ng live. Okay, hindi na natin maiwasan yung autotune, guys. Okay, hindi na natin maiwasan yung autotune, pero makikita mo naman na talagang may talent to without autotune tong mga to. Okay, tuloy natin, ang ganda ng agad ng linya, guys. Agad tarak agad, no? Alam ko rin kung ba't nagwawala ka. Isa ka rin sa nabura sa mapa. Imbis na magamot, mas lalala pa. Masakit kasi di na sila kilala. Alam kong mahapi, makirot, ulande, tabilog. Pero swerte sa amin lang pangikot. Sinasabi nyo na di pahinog. Nakatalikod, palibasan kasi di kayo bilong. Kayong mga ingit. Katotohanan ng masakit. Pag inggit, pikit. Real fucking talk, guys. Wala talaga, guys. It's over. Okay. Wala Pag nag-spit talaga, sabi ko nga 'di ba sa previous reaction video yung Deserve. Pagka
haters ka, bashers ka ng dalawang to guys. Pag pinapakinggan mo yung rap nila, wala ibang maiisip kundi puro kayabangan, puro pagpapaflex. Pero in reality guys, real talk lang. Okay, yung ini-spit ng dalawang to. Okay, sabi nga masakit ang katotohanan. Okay, masakit ang realidad. Wala guys, nandyan sila sa tuktok at gumaganti sila sa mga taong binigyan sila ng pagkakataon na ilabas ang kanilang talento. Ginagantihan nila ng magagandang kanta, okay, ng mga pulidong at mga solidong mga tula nila. Okay, at ginagantihan din nila yung mga taong nagduda sa kanila na hindi kami yung tipong mawawala dahil binash nyo kami. Lalo pa naming ginalingan. Wala guys. It's over. Dulay natin, no? Ganda nun, guys. This paring, flip din natin, no? Flip Di din. madali maging isang ingin. Ay, ito na ata. Yan ang sakit na mahirap kamutin. Kasi wala yung lunas, lunas, lunas. Yung mga ingin. Dahil wala yung lunas, lunas, lunas. Sa mga ingin. Kasi wala yung lunas, lunas, lunas. Huwag ka na maingin. Dahil wala yung lunas, lunas, lunas. Wait lang. Bago natin ipa-spit si Kasta na siguro yung sunod, no? Ang ganda ng chorus nila, guys. Okay. Sabi ko, di ba, dun sa una nilang ni-release, which is yung Angas. Okay. Catchy, madaling kabisaduhin. Well, etong pangatlo, mas madaling kabisaduhin. Okay. And also, maganda yung, pasok sa akin ng tono, no? Kumbaga, ang daling, di ba nakanta ko kagad? Okay. Ibig sabihin, ganun siya ka-catchy, mabilis siyang kabisaduhin. Okay, unlike kahapon yung Deserve, medyo since English siya and then medyo may pagka slang ng konti sila and also syempre yung naghahalo yung mga tunog. So technically hindi ko siya maintindihan. Pero itong inggit guys, wala no, rekta. Kasi wala yang lunas, lunas, lunas. 'Di ba? Napakadaling kantahin at kabisaduhin. Catchy yung chorus guys. At yun yung sinasabi kong napaka-importante pagdating sa akin pagdating lang sa akin, pagdating sa isang kanta. Okay, kasi talagang kahit minsan hindi mo alam yung title, pag kinanta mo lang yung chorus, okay, malalaman mo na kung ano yung title at kung sino yung kumanta. Tuloy! Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Ang dami lang mapanghusgang mata sa paligid. Tablado kasi di sila kasama sa gimmick. Ang dami niyong problema, ba't nyo ba ako sinisilip? Bitch, this is how I live. I don't give a fuck how you feel. Kaya sila gigil. Daming nawala ng papel nung ako'y dumating. Sinubukan nila akong tibagin, kaso nga lang kahit anong gawin. Grabe ta. Mas masakit yung sinasabi ni Skasta. Okay, ulitin natin. Mas masakit yung spit ni Skasta, guys. Grabe yun, okay? Ang lupit. Hindi ako nagiging overacting dito, guys, no? Talagang ito, kung kagalit mo si Skasta, wala. Pag-inggit, pikit. Ay, wala yung lunas, lunas, lunas. Sus. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Ang dami lang mapanghusgang mata sa paligid. Tablado kasi di sila kasama sa gimmick. Ang dami niyong problema, ba't nyo ba ako sinisilip? Bitch, this is how I live. I don't give a fuck how you feel. Kaya sila gigil. Daming nawala ng papel nung ako'y dumating. Sinubukan nila akong tibagin, kaso nga lang kahit anong gawin ay di nila ako masira. Mga peke na barako at siga. Wala namang napapala tong mababahong hila ng hila. Sabay-sabay lang naglawitan ng dila. Netong mga ingit. My God. Grabe yun, idol. Reality check yun, guys. Reality check yun. Tingnan nyo, hindi ko iniinto kasi grabe yung mensahe ni si Kasta. Okay. Gusto ko lang naman mamuhay ng tahimik. Isa lang naman naging issue na pagdating sa rap scene, guys. Pero matindi yung kasi. Okay, yung way back something. Anong year ba yun? Way back 2016, 17. Yung pinapa-stop niya yung mga which sa tingin ko ayun pa yung Skastakli na na hindi nag-iisip ng mga sasabihin. Well, ako hindi ako fan ng mga ng hip hop dati. Okay, hindi nila ako fan dati.
At isa din ako sa parang tumulig sa kay Skasta during that time. Okay. Pero syempre, 'di ba? Gawin mo siya as motivation. Huwag mo siyang gawin as parang sinira ano ka, dinemotivate ka, okay? Kung nasabi niya sa na tumigil ka o something ganun, okay? Ang gawin mo, no, mas patunayan mo sa kanila. Kasi ang nangyayari ngayon, guys, okay, puro patotsada siya sa kanya. Well, siya yung gumagawa ng bagay na kung saan dapat gawin ng mga may pangarap. Wala ang ginawa niya, 'di ba? Kahit na binabash siya, tuloy-tuloy siya sa paggawa ng kanta, okay, kahit may mga issue siya, hindi niya pinapabayaan yung pagkanta nila, hindi nila pinapabayaan yung mga lyrics, no? Lagi nilang pinapaganda, laging pulido. And then ayun, 'di ba? Na-appreciate na ng tao eventually, okay? Kasi anong nangyari, yung mga haters nila tuloy lang na nakafocus sa kanila. Nakafocus kay Skasta, kay Flo G. So, ang parang ang dating, no, imbis na pagtuunan mo ng sarili mong dugot pawis yung craft mo, yung likha mo, okay, ang nangyayari, napapasulat ka ng kanta dahil sa dalawang to, which is mali, di ba? That sumulat ka in your own perspective, okay, in your own way, kung saan yung talento mo ay may lalabas mo. Pero pag nag-focus ka dahil lang may kaaway ka, okay, hindi ma-appreciate din ng tao basta-basta. Okay? At ayun yung sinamantala nila paring Flo G at ni Skasta Clay. Kumbaga parang okay, sige, dahil inaaway nyo kami, okay, magiging defensive kami. So nagsulat sila ng nagsulat, guys, until 'di ba, na-appreciate ng tao yung mga sulat nila. Okay? So ganun. Kumbaga yung mga basher haters kasi nung dalawang to at nung buong X-Battalion dati, talaga nakafocus sa kanila. Yung mga kanta ng mga haters nila, talaga nakafocus sa kanila. Which is, ayun, sinamantala na itong dalawang to na, okay, sige, nakafocus kayo sa amin. Magpo-focus kami sa mas bigger perspective. Okay? Sa mas malawak na range. Hindi kami magpo-focus sa kalaban. Okay? Kumbaga si Flo G, ang nirerebatan niya lang dati nun si Sixth Threat. Okay? Bukod doon, wala na. Tapos, magre-release ng iba pang kanta na pangmalawakan yung tama. Kumbaga, damay civilian talaga. Pero, walang nakatutok kung sino yung tao na yon. So, mas na-appreciate ng tao yun. Kasi, di ba, parang, pwede mo siyang i-relate din sa totoong buhay. Okay? Kahit yung, kunyari, ikaw, simpleng nakikinig ka lang, tapos may naiinggit sa'yo. Parang ikaw, nagagamit mo yung kanta nila Skasta Clay, nila Flo G, okay? Parang as motivation na okay, ang ganda ng sulat na ito. Parang mga ganung bagay. Ganong thing, guys, okay? Kaya yun, so anong nangyari, no? Talagang napag-iwanan na yung mga talagang nakafocus lang dito sa dalawa na to, yung mga haters at bashers nila. Kasi nga, ang nag-focus sila dito sa tao. Hindi sila nag-focus sa talent nila, which is ayun yung nakikita kong diferensya ng ginawa ni Flo G Skasta Clay. Kumbaga, sila Skasta Clay, Flo G, okay, habang sinasamantala nyo na dinuduro-duro nyo kami, okay, sasamantalahin namin, nakunin namin yung loob ng mas malaking publiko. Okay, at hindi namin kayo labanan ng kumbaga bara sa bara. Okay? Papakitaan namin kayo na kaya namin sumabay sa inyo, at the same time pinapasikat rin namin yung mga sarili namin. Okay, kaya talagang nung time na talagang mainit yung issue kay Skasta Clay, kay Flo G, sa X-Battalion, sinamantala talaga din ng X-Battalion na gamitin yung way, okay, para bumuo ng mga kanta na kung saan mas magugustuhan ng mas marami, at the same time matatamaan pa yung mga haters at bashers nila. Okay, so ayun yung parang pinakamalaking revenge na ginawa nila, no? Na parang, 'di ba, inaapi nyo kami pero hindi lang yun yung nangyayari. Hindi nyo kami naaapi. Pero mas lumalago pa kami eventually. So, tuloy natin, guys. Mahaba pa, kalahati pa lang pala. Yan ang sakit na mahirap kamutin. Kasi wala yung lunas. Dahil wala yung lunas. Kasi wala yung lunas. Dahil wala yung lunas. Pareho tayong walang aral, papatulang kita. Masyado kong madaming sinisita.
Paano pa kaya kung talagang pinipikon pa kita? Baka sa inis ay nagdaig ka. Saliwa ang iyong isip, alam ko kung ba't di ka matahimik. Bibig mo inggit hanggang panaginip. Ganyan lang talaga yung mga panggilid. Sa silipan yan mahilig, inggitero yan hindi yan makitid. Kasi parang malala na ang dami ng nakakasama. May sundot pa guys, so kala natin doon na sa mga rat-rat nila eh, pero may sumundot pa ka ng konti, no? Hindi naman masyadong malalalim, pero alam mo na, parang pang mga soft punch lang, no? Pang inis, pang alabit, okay? Wala na paraan para iwasan yan. Pag nasa katawan mo na malabo na malabanan ng inggit. Real talk. Okay, ayun yung sinasabi natin na talagang kapag dinaan mo pag nakapokus ka lang sa tao at di ka nakapokus sa sarili mo, hindi ka nakapokus sa kung anong pwedeng mong ibigay para sa ibang tao or para ibigay para sa sarili mo, yung pinakatodo mo, okay, is talagang wala no? Walang mararatingin ganung bagay, okay? Ako guys, hindi ko pa nararating kung pinaka-pick ko, yung pinaka-gusto kong marating, pero one thing is for sure, okay? Ginagawan ko ng paraan para humakbang ng kahit pa paano pa unti-unti sa ladder, okay? Tumaas tayo, no? Pero hindi natin masasabing nandun na tayo, pero 'di ba? Kung may paggalaw naman, no, as you go along the way, okay? Kahit may mga maliliit lang na hakbang na ginagawa ka sa pag-abot ng career mo, sa path mo, sa goal mo, okay? Importante na yan kaysa wala, okay? Kahit yung mga little steps na ginagawa mo is, for me, goods na yan, okay? Kaysa as in wala kang ginagawa, okay? Hay, pag inggit pikit. Di madali maging isang inggit. Yan ang sakit na mahirap kamutin. Kasi wala yung lunas. Ayan guys, sino-show off na nila kung gaano sila kalakas sa tao. See? Wala yung lunas. Masama mainggit. Kasi wala yung lunas. Huwag ka na mainggit. Dahil wala yung lunas. Mamamatay ka ng inggit. Di madali maging isang inggit. Yan ang sakit na mahirap kamutin. Kasi wala yung lunas. Dahil wala yung lunas. Masama mainggit. Kasi wala yung lunas. Huwag ka na mainggit. Dahil wala yung lunas. So sa tata guys. Anyway, nasa Binondo Bridge pala sila. So lipat natin sa maangas nilang view. Ayan, dito na lang. Ay, saan ba? Sa may maangas na view. Ayan, dyan na lang guys. Okay? Ayan, inggit. Okay? So, ayun. Ay! Nagpawisan tayo guys. Sobrang ganda ng kanta. Sobrang init. Anyway guys, no, ano nga bang huli nating mensahe dito? Wala lang, no? Wala no? Reality check, talagang wala. Nasa tuktok sila ngayon, okay? Era nila tong taon na to. Hindi lang taon na to. Yung mga nagdaang taon, no? I mean, era nila tong mga taon na nagdaan, no? And hope na era pa rin nila yung mga susunod. Okay? Sabi ko nga sa reaction ko, no, na wag lang talaga sana pumasok sa mga ulo nila talaga yung kasikatan ng totally talaga na parang sisirain nila kung ano yung mga nasimulan nila, no? Pero I think naman guys, no, natutunan na nila, okay? Kumbaga, nauna na yung mga bash bago yung talaga yung kasikatan nilang todo at napag-aralan nilang mabuti yan, which is magandang bagay, okay? So, kumbaga, parang mas iingatan na nila kasi naramdaman na nilang mabash, naramdaman na nilang magkaroon sila ng mga doubters, okay? Kaya sana, no? Ingatan na nila. At yung sabi nga ni Skastakli kanina na parang gusto lang niya namang mamuhay ng tahimik. Okay, pero sa kantan to, hindi kayo patatahimikin ng yung mga nagbaba sa inyo, okay? Isipan pa rin kayo ng isipan. But ayun, no? Overall guys,
Masaya ako sa kung anong kinalabas ang kanilang kanta, no, napakahusay. Wala akong masabi talaga kapag gumagawa sila. And also, syempre, shoutout talaga kay Boss Flip D kung saan yung mga kanyang mga nilalabas na beat track is talagang nakakatulong sa dalawan to, guys, no. Kumbaga, yung talent ni Flip D at yung talent ng dalawan to ay nagsama-sama. Ayan. Isang magandang kanta yung ikakalabas, okay, or mabubuo. Okay, isang magandang resulta. So, yun lang guys. Maraming salamat sa pagtutok muli sa aking reaction video. Sobrang init lang talaga guys ngayon. Sobrang init ng panahon ngayon guys. Okay, kaya hawi ako ng hawi ng buhok. Okay. Pero ayun na, maraming salamat sa pagtutok. Please like, comment, and share sa aking video. At gusto mo pa ng mga iba't iba pang reaction video patungkol sa mga kanta ng ating mga favorite artists, no? Comment down below mo lang yan at pipilitin natin or iisa-isay natin yan at bigyan ng makabuluhang reaction video or opinion man lang guys. Okay. Pasensya na kayo sa mga naging reaction video ko minsan na kung may napapansin kayong medyo feeling nyo, okay, hindi tugma sa perspective nyo or sa preference nyo, pasensya na. Okay, may kanya-kanya tayong opinion. Pero ayun, ginagawa naman natin lahat para at least maging pantay tayo sa pagre-reaction video natin. So ayun lang guys, hanggang sa muli, this one and only Kabagang TVCB. Pag-inggit, pikit. Sheesh! Good night everyone!